ni Don Prix sa Dark Continent Part 29. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ay ika-29 na kabanata sa pagdalayag ni Don sa madilim na kontinente. Pero bago ko nga umpisahan, lilinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter anime. At kung interesado ka nga, tara na, umpisahan na natin to. At konting recap nga lang muna tayo sa nakaraang kabanata. At diyan nga, nakalaban ni Jan Zoldyck, ang immortal na nilalang na minsan na nakalaban din ng ating bida. At sa laban nga nila ng mamamaslang, nagkahati-hati ang mga parte ng katawan nito. Pero tumawa pa nga rin siya ng tumawa. Kaya dinakot ni Zen ang ulo ng halimaw. At sabi niya, nasamahan daw siya nito para puntahan na ang hari ng Dark Continent. At pagkatapos nga niyan, ilipat na ang scene sa pugad ng mga Chimera Ants. At sabi nga ng hari ng mga langgam sa ating bidang hunter na ang lakas naman daw ng loob nito para manggulo sa kanyang kaharian. At dito na nga mag-uumpisa ang part 29 ng bidyong ito. At sagot nga ni Don Prix sa hari ng mga Chimera, napasensya na. Wala naman talaga ako intensyong manggulo sa inyong kaharian. Napilitan lang akong lumaban dahil inatake kami ng inyong mga tauhan. At sagot nga ng hari na ang mga nilalang na walang pahintulot na pumasok sa aming kaharian dapat lang hatulan ng kamatayan. Na nakakatakot naman pala ang batas sa inyong kaharian, ika ng ating bida. At dagdag niya pa, pero paano kung ang isang nilalang walang pakay na masama sa inyong kaharian? Hahatulan niyo pa rin ba ito ng kamatayan? At ang hari nga'y hindi nagsalita at nakatingin lang kay Don Prix ng masama hanggang pinakita na nga ang may hinang Chimera Ants. At sabi ng ilan sa kanila na Haring Magnum, nagpumilit nga daw ang ating mga bida na pumasok sa kanilang lungga at pinigilan nga daw nila ito. Ngunit napakalakas nga daw ng isa. Pero sa isang iglap nga, itinapos ng hari ang mga nagsasalitang kawal. At sabi niya, na ilang beses ko bang sasabihin na huwag kayong magsasalita kung hindi ko kayo kinakausap. At lahat nga ng mga may hinang Chimera sobrang natakot dyan sa kalupitan ng kanilang hari. At sabi na nga lang ni Don Prix na mukhang alam ko na ang kasagutan sa aking katanungan. At yun nga daw ay walang iba kundi kamatayan. At wala nga daw pagsusuring magaganap para sa mga nilalang na pumapasok dito. At mukhang tinatapos daw agad ito ng mga Chimera Ants. Dahil kung ang mga Chimera nga daw na walang kasalanan, ipinatay ng ganun-ganun lang. Mas tiyak daw na hindi pinapakalagaan ng hari ang mga nilalang na hindi niya kauri. At maaaring pinapatay agad ang mga ito
may kasalanan man o wala. At ito nga ang diretsang sinabi ni Don Prix sa hari ng mga Chimera Ants. Dahil kung ang mga kawal mo, tinapos mo ng ganun-ganun lang. Kaya panigurado na mas wala kang pakialam sa buhay ng iba. Tama ba? At sagot nga ng hari na kailangan daw bang pahalagahan ang buhay ng iba? At dagdag niya pa na ang mahalaga nga lang daw yung sarili mong buhay at hindi ang buhay ng iba. At sagot nga ng ating bidang hunter na kung ganyan ang paniniwala mo, maaari ding sabihin ng mga alagad mo na mas mahalaga ang buhay nila kumpara sa buhay mo. Hanggang nainis na nga dyan ang hari ng mga langgam at sabi niya, na iniinsulto mo ba ako? Kinukumpara mo lang ang buhay ko sa mga walang kwentang alipin. Buhay ng hari ang pinakamahalaga kumpara sa buhay ng nasasakupan niya. Na nagkakamali ka dyan, ika ng ating bida, dahil ang buhay pare-parehong mahalaga. At lahat nga ng mga may hinang Chimera napatingin dyan sa ating bidang hunter dahil sa napakagandang sinabi nito patungkol sa buhay ng bawat isa. At ang hari naman nagalit na dyan at sabi niya, na anong sabi mo? Sabay sugod na siya dyan kay Don Prix para umatake. Pero si Don nga, sinalaglang ang atake niyan. Kaya napatingin na yan ng maigi sa ating bida at habang nagkakapwersahan nga sila, sabi ni Don Prix na huwag mong angkinin, na buhay mo lang ang mahalaga. At wala ka ring karapatan na kunin ang buhay ng bawat isa. Hanggang sinigaw na nga ng ating bida na lahat nga daw ng nilalang pare-parehas may karapatan na mabuhay sa mundong ito. Sabay pinatalsik niya ng sobrang lakas ang hari ng mga Chimera Ants. Kaya lahat ng mga langgam sobrang gulat na gulat dyan sa lakas ni Don Prix. Hanggang bumangon na nga ang hari at bulong niya sa kanyang isipan na mukhang hindi daw basta-basta ang nilalang nakaharap niya ngayon. Pero okay daw yan dahil mukhang magsasaya daw siya sa ating bida. Hanggang si King Magnum nga muli nang umatake dyan ng sobrang bilis. At si Don naman naghanda na dyan sabay ilag sa atake ng hari. Pero si King Magnum patuloy sa pag-atake dyan at sobrang bilis din kumilos ng hari ng mga Chimera dahil nasusundan niya agad si Don Prix sa pag-ilag nito. At bulong nga ni Don na mabilis nga daw kumilos ang hari ng mga langgam hanggang nakalapit na nga yan sa kanya sabay atake. Pero nailagan pa rin yan ng ating bida dahil tumalon siya paitaas. Pero wasak ang tinamaan ng hari. Sabay lundag siya para habulin si Don Prix. Pero si Don Prix nga napakabilis din dahil sa paglundag o pagtulon ng hari ng mga langgam. Nagulat siya ng bagya dahil may nagsalita at sabi niyan, na sino ba ang inaatake mo dyan? At ang ating bidang hunter wala na pala sa itaas dahil nasa ibaba na siya at nakatingin lang sa hari ng mga Chimera. Kaya si King Magnum inatakam dyan at ang kanyang pagiging hayok sa dugo lalong nag-umapaw dahil sa pagiging kakaiba ni Don Prix.
hanggang nagdive nga yan paibaba ng sobrang bilis. At sa lakas, inawasak ang kanilang kinaroroonan at nung unti-unti nang nawawala ang usok. Nagsalita na ang ating bida at sabi niya na malakas ang ataking yun. Kaso nga lang hindi ako tinamaan. Pero sa pagkasabi nga niya niyan, ang hari, nandyan na agad sa kanyang harapan para umatake. Pero sa isang iglap nga, nasa likod na si Don Prix ng sobrang bilis. Kaya ang hari ng mga kimera, medyo naguguluhan na dyan sa bilis ng ating bida. At sabi nga ni Don sa kanya, na ang bilis mo, napakabilis na sa aming mundo. At maaaring magulat ang lahat ng tao sa tinatagli mong bilis. Kaso nga lang ang bilis ay aking napagtagumpayan at ang hangganan ay aking nalampasan. At si King Magnum nga, inaalibadbaran dyan at sabi niya na tumahimik ka. Sabay atake ng sobrang lakas pero si Don nga, nakaiwas pa rin dyan. Kaya si King Magnum, nagpakawala na ng napakaraming atake at niratrat nga niya ang ating bidang hunter. Kaya si Don, lalong binilisan dyan ang kanyang pagkilos para makaiwas sa napakaraming atake. Pero si King Magnum nga, hindi tumitigil dyan at patuloy lang siya sa pag-atake kay Don Prix. Pero kahit isa, walang tumatama sa ating bida. Kaya ang hari, lalong binilisan dyan ang kanyang pag-atake. At sa isang kisat mata, nag-switch siya sa likod ni Don Prix. Pero alam na nga ni Don na nasa likod niya na ang hari ng mga langgam. Kaya lumayo agad siya dyan. Pero sa paglipat nga niya ng posisyon, nandun na rin si King Magnum at nag-aabang lang. Sabay banat sa ating bida at si Don Prix nga, napangiti dahil hindi na siya makakailag. Kaya sinilag niya na lang ang atake ng hari. At sa lakas nga, itilapon ang ating bidang hunter. Pero pagkatapos nga yan, bumangon na si Don Prix at sabi niya sa hari na mukhang gigil na gigil nga daw ito sa ataking yon at parang may galit sa kanya. Pero si King Magnum nga, hindi sumagot dyan at sumugod na lang siyang muli sa ating bida para umatake. Kaya si Don, sinabayan na yan. At salpukan sila ng sobrang lakas. At pagkatapos nga niyan, lipat na ang scene sa isang lugar. At sa lugar nga na yan, mayroong isang nilalang na umiiyak na tila nahihirapan. At yan ngay walang iba kundi si Princess Zaren. At bulong nga niyan sa kanyang isipan na sobrang nanghihina na nga daw siya at wala ng lakas para gumapang pa. Pero kailangan nga daw niyang mabuhay para mapanagot ang nilalang na responsable sa pagkatay sa kanya. At talagang buo ang loob ng prinsesa, mga idol, na makauwi sa kanila para isumbong ang hayop na si Zenzoldik. Kaya nagpatuloy siya na gumapang kahit nahihirapan. Pero habang gumagapang siya, patuloy din sa pag-agos ng luha ang kanyang mga mata. At pagkatapos nga yan, balik na ang scene sa labanan ni Don Prix at ng hari ng mga kimera. At sa lakas nga ng salpukan nila, nayayanig ang kanilang kinaroroonan at nawawasak ang paligid. Pero patuloy sila sa sabayan ng mabibilis na atake. At sa sobrang bilis nga nila, halos hindi na sila makita at kung saan saan napapadpad ang kanilang bakbakan. Hanggang nagsabayan nga silang muli ng malakas na atake. Kaya gumuho na naman dyan ng sobrang lakas. At nagkatinginan nga sila ng mata sa mata. At sabi ng ating bida,
na nakakatuwa ang lakas mo kumpara sa lahat ng mga kimera. Kaya natitiyak ko na ikaw na nga ang kanilang hari. At sa lakas mong taglay, maaaring masabi na ikaw na ang pinakamalakas sa kilalang mundo. At natitiyak ko rin na hindi ka pa nagtotodo sa labang ito. Pero inaamin ko na sa'yo, hindi ka sa akin mananalo. At sagot nga ni King Magnum na hindi yan sinasabi, pinapakita yan. Sabay sugod na siya kay Don Prix na sobrang bilis. Pero sa pagsugod nga niya, ipinatalsik lang siya ng ating bida ng isang tira at tilapon ang hari ng mga langgam. At sa pagtalsik nga niya, bangon agad siya dyan at muling umatake. Pero pinatalsik siyang muli ni Don Prix. At nung babangon pa nga yan, ibinanatan na agad siya ni Don ng sobrang bilis para hindi na makabangon pa. At sinundan niya pa yan ng isa pang napakalakas na atake. Kaya tilapon na naman ang hari ng mga langgam. Pero sa pagbangon nga niyan, lalo pa yung natakam sa lakas ni Don Prix. At tanong nga niya, na anong klase ka bang nilalang? Na isa akong tao na galing sa mundo ng mga mortal. Mundo ng mga tao. Bakit sabi na may hina daw mga nilalang na yon? Kung ganun mali pala ang paniniwala na yon, ika ng hari. At sagot nga ni Don na nagkakamali ka dahil totoo ang paniniwala at kasabihan na yon. Sadyang meron lang talagang mga bagay na mahirap ipaliwanag. Ganun ba? Kung ganun wala na akong pakialam sa mga bagay na yon. Basta ang mahalaga, maglaban tayong dalawa hanggang kamatayan. At ngumiti na nga dyan nang nakakatakot si King Magnum. At sumugod na siya sa ating bida at si Don naman nakatingin lang sa kanya. At sinalag lang ang atake ng hari nang walang kahirap-hirap. At sabi niya, naitigil na natin to para hindi na dumanak ang dugo. Pero sagot nga ni King Magnum, nabalo ka. Na ang nasimulang laban ay dapat lang tapusin. Sabi atake na ulit siya dyan kay Don Prix. Kaya inunahan na siya ng ating bida. At sa pool na naman dyan ang hari ng mga langgam. At nung babawi pa nga yan, pinuruan pa siya ni Don at sinikmuraan ng sobrang lakas. Kaya suka ng dugo si King Magnum. Hanggang pinatalsik na nga siya ng ating bidang hunter. Pero ang hari nga ng mga kimera tila hindi nasasaktan dahil bangon agad yan para umatake. Pero sa pagsugod nga niyang muli, parang kitang kita ni Don ang atake ng hari at mabilis niya lang itong nailagan. Sabay counter at pinatalsik niya ang hari sa itaas na bahagi. Pero si King Magnum, bigla niyang nilabas ang kanyang pakpak. Kaya napigilan niya ang kanyang pagtalsik sa ere. At gamit nga ng kanyang pakpak, mas lumipad pa siya ng mas mataas. At muling nagdive o naglanding ng sobrang bilis paibaba, pasugod kay Don Prix. At si Don nga, naghanda na agad dyan dahil mukhang napakalakas ng landing ng hari. At sa paglanding nga niyan, tumalon agad si Don ng sobrang bilis para makaiwas. Pero napakatinding pinsala ang dinulot niyan dahil nawasak ang kaharian ng mga langgam. At habang nasa ere nga ang ating bida dahil sa kanyang pagtalon, merong sobrang bilis ang dumaan sa kanya. At yan ngay walang iba kundi si King Magnum. At binayo niyan si Don mula sa ere ng sobrang tindi. Kaya tilapon pa ibaba ang ating bida. At si King Magnum nga nanatili sa ere at nagpaulan ng napakaraming panira
patama kay Don Prix. Kaya si Don bangon agad dyan para makaiwas. At ang hari naman nagpatuloy na lumipad ng mas mataas, kaya ang ating bidang hunter napangiti dyan at sabi niya na matalino nga daw ang haring ito at ginamit ang distansya sa himpapawid. Dahil pagdating nga sa ere, papabor kay Haring Magnum ang labanan dahil ang ating bida wala namang pakpak para lumipad. Kaya ang hari ng mga langgam nagumpisa na dyan sa kanyang magandang plano at niratrat niya si Don Prix ng sunod-sunod na atake. Kaya si Don medyo nahihirapan dyan dahil sa napakagandang estratehiya ni King Magnum at wala nga siyang magawa kundi tumakbo at umiwas sa napakaraming panira. At habang pinapaulanan nga siya ng hari, tawa yan ng tawa at sabi niya, nakakala ko ba wala akong laban sa'yo? Pero bakit ngayon tumatakbo ka sa atake ko? At si Don nga walang pakialam sa hari at focus lang siya sa kanyang pag-ilag. At habang umiilag nga siya, bulong niya sa kanyang isipan na malakas siya at mabilis at matalino pa. Na nakakatuwa naman talaga ang mga pangyayaring ito at mukhang naging padalos-dalos yata ako sa aking pananalita. At si King Magnum naman patuloy lang sa pagratrat sa kanya. At habang tumitira yan, sabi niya, na ano mortal, hindi mo ba ako makita? Paano mo ako matatamaan kung hindi ka marunong lumipad? Pero sa isang iglap nga, isa pulang hari sa panira ni Don Prix. Kaya napatigil siya dyan sa kanyang pangasar sa ating bida. At sabi nga ni Don na hindi nga daw ganun kasulido ang tama sa hari dahil masyado nga daw itong mataas at humihina na ang impact papunta roon. At si King Magnum naman lalo pang tumaas hanggang sa hindi na siya matanaw pa ni Don Prix. Hanggang pinaulanan niyang muli ang ating bida. Kaya si Don Prix lalong nahihirapan dyan na mahuli ang hari ng mga kimera. Dahil maliban na kailangan niyang ilagan ng mga atake nito, ang malaki niya pang problema, paano niya ito matatamaan kung ito ay nasa pinakataas ng himpapawid. Kaya ang ating bida nag-isip dyan ng maigi kung paano niya machi-checkmate ang hari ng mga langgam. Pero si King Magnum patuloy din dyan sa pag-iisip ng magandang plano kung paano niya tatalunin ang ating bidang hunter. Kumbaga, unahan sila mga idol kung sino ang unang machi-checkmate sa kanila. Hanggang ang hari napatingin ng maigi sa mga papalapit sa kanya dahil ang kanyang mga panira ang mismong patama sa kanya. At sapul-sapul nga siya dyan ng kanyang mga mismong atake. Kaya gulat na gulat dyan si Prince Magnum dahil ang napakaraming panira sunod-sunod na tumama sa kanya. At ang pinagtataka niya pa mas marami na ang mga ito kumpara sa mga ginawa niya. At sa isang iglap nga bigla na lang may nagsalita mula sa itaas niya at sabi niyan, na ano ang pakiramdam na tinatamaan ka mismo ng iyong mga atake? At yan ngay walang iba kundi si Don Prix. At ginaya niya pala ang mga panira ni Magnum. At ang hari nga natulala dyan at tila naging slow-mo ang lahat. At paano daw nakapunta ang mortal sa kanyang kinaroroonan. Hanggang hinambalos na nga siya ni Don ng sobrang lakas paibaba. Kaya tilapon si King Magnum sa kalupaan. At dyan nga pinaliwanag na kung paano si Don nakapunta sa itaas. At ginamit niya pala ang kanyang black portal at gumawa ng itim na lagusan sa himpapawid sa
sa mismong kinaroroonan ng hari ng mga Kimera. At pagkatapos nga niyan, bumangon na si King Magnum at sabi niya, nalubusan mo akong pinapahanga, mortal, na mukhang kailangan kong magseryoso sa labang ito. At dyan na nga nagtapos ang part 29 ng bidyong ito. At antay-antay na nga lang mga idol sa mga susunod na kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag niyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!